today I'm gonna forecast datasets examples. So first, let's open our Jupyter Notebook. Here, makikita tong Jupyter Notebook sa Anaconda Navigator. Ito sa baba. Then, first step is, dapat makapag-upload kayo ng files dito, which is nakaka-save siya sa CSV file. So, nakapag-upload na ako ng akin at let's open it. So, ito yung data ko, yung nasa file ko. So, let's start na. So, new. Then, mag-import na tayo. Import and as PD. Then, shift, enter. Then, babasahin natin yung file dito sa gagawin natin. So, let's df equals sales equals pd dot read csv lagyan natin na siya ng correct. Then ilalagay natin yung pangalan ng ating files dito. So ang pangalan ng file ko ay sales.csv, then close ng correct, then prado. Then shift enter ulit, then lagyan natin df underscores sales, then shift enter ulit. So ayan, lumabas na yung ating first 5 row na nasa datasets natin or nasa file. Then yung pinakalas natin ay yung pinakadulo ng ating datasets, which is this. So yun lang ang nakita kasi super haba na. So kung gusto mong ito lang makita natin, na pwede naman natin df sales dot head. Then shift enter ulit. So ayan, ito lang yung nagpakita sa first 5 row natin. So ito yun. Then kung gusto nyo yung pinakadulo, pwede naman if plus sales dot ted. Then shift enter ulit. So ayan, ito yung pinakadulo dito. So ang ano natin is yung date. Lalagyan natin ng date dito sa dulo. So yung nakaano lang. So df again sales, then ito, then date lang natin, date close equal pd dot to date time, then df sales then date string then close, then shift enter ulit, then df sales. Tingnan natin kung mag-run. Okay, lumabas siya. So may date, ganun naman. Ganun siya. So ito yung nasa dulo na. So kung gusto nyo malaman din yung info natin dito sa ating sales, pwede natin ilagay din df sales dot info, then shift enter ulit. So ito yung info natin. So ito ay wala lang siguro to, talagang mayroon talaga siyang ganun pag nalagay. Sa practice ko meron din So ayan, so ang next natin is after that is sales index naman. So sales
index. And that's the frequency. Freq equals ms. Monthly sale po yung ms. So, yeah. So, gagamit tayo dito ng matplotlib. So, shift enter. Then, import matplotlib pyplot pyplot as plt. Shift enter. Then, df sales figure size yun, ha? Figure size, ano ba? Gawin na lang natin 30 and 5. So, plt dot title natin is, gusto ko naman monthly sales. Sales yung size natin ay size is 25 naman. So, ayan, shift enter. Oh! Bakit ganun? Kulang pala ng cross. Close. So, ayun. Naglabas ng ating monthly sales. So, ito yung natin graph for our monthly sales. Then, next is from that's models seasonal import seasonal decompose. Shift enter. So, wala naman siya. So, dito mayroon na tayong trend, seasonal, and residual. So, next, kukuha na natin yung arima. So,
from P in Darima, import auto Arima. Yung sa Arima, bahala na yung computer na mag-co-compute nun. Computer na ang bahala dito. So, enter auto Arima df sales 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 comma then seasonal dot seasonal equal true then month natin ay M natin ay 12 kasi 12 nga yun nasa file natin. 1 year is 12 months kaya equal to 12 then dot summary tama ba? Wait, tingnan ko sa practice. Wait, tingnan ko lang sa practice kung tama. Nag-practice na kasi ako. Then, ito na naman, nagluloko na naman ang PC ko. Ito. Let's see. Ayun. Okay. May mali tayo. Kaya pala hindi siya may mali tayo. Shift, enter, then tingnan natin. Bakit ayaw? From Darima, import auto Arima, sales seasonal, dot summary. Ayun, naglabas na pala siya. So, ito yung ating Sarimax. Ito. Then, kakopy na natin ito kasi ang hirap nga siya magbalik. Bumalik dito at nagluloko yung mga ito. Ayaw mag-copy. Copy. Then, mamaya itatype din natin yun. So, next ay len. Sabi na ay. Magluloko na naman yung computer. So, next is len df underscore sales. Then, close. Then, hit enter. So, ayan. 44 yung lumabas kasi yung sa sa file ko ay hanggang 1 to 44. So, yun, bilang na bilang. So, 44. Then, ima-minus natin itong 12 months sa 144. So, ayan. Test. Start. Equal 144 minus 12. Shift, enter lang din. Then, test. Start. Then, shift, enter ulit. So, nalabas din 132 kasi nga 144 minus 12 is 132. Then, sa training na tayo. So, df excuse me po. Training equal def says that yung loc po ay is location po yun. So, location natin is lalagay po natin dito ay 132 kasi nga yun ang lumabas, 132.
then enter, then df test, df test equal to df sales dot iloc 1 2 3. This one paper. Hit enter. df training. So, ayan, naglabas na yung training and the location. Dates. Oh my god. So, dyan ay naglabas din, nagana din yung ano natin. So, next na tayo. So, next is to find the Sarimax. So, enter from stats model dot asa dot stay space dot Sarimax import Sarimax. Then enter model. Uy, lowercase na yun. Model equals Sarimax max df sales training sales comma and enter order is equal to yung pinapi-paste ko kanina ay dito natin ilalagay. So ay shit, mali yung button yung pinapi-paste kanina. So ito yun, buburahin lang natin to. Yan, dito ay enter, then seasonal order there. Ito yung sa seasonal order, yung 00112 then purahin natin to kasi yun lang ang sa order. So next ay enter lang, bakit ayaw? Ayaw niya, bakit ganun? Dapat pag enter lang, dito lang kadugtong. So copy paste na lang natin yung nandito sa kabila. Ginugulo ko na. Ito. Copy paste natin to. Kasi ayaw niya mag-ano. Burahin natin to. Then, ito. Enter. Then, paste natin dito. Yung kanina. Ayan naman. Paste natin dito kanina. Then, ito yung ayaw niyang gumana. Lagay natin sa dulo. So, ayan. So, yung enforce stationarity is false, then enforce invertibility is false. So, result equal model.fit, then result.summary.
Then, shift enter. Then, ito na yun. Lumabas na yung another Serenmax result. Then,